halalan 2025 kung saan 12 bagong senador ang ating iboboto. Sa loob ng 20 minuto, makakaharap, makakausap at makikilala natin ang mga kandidato. Samahan niyo kami dito sa Harapan 2025. Po si Karen Davila. Napapanood nyo kami ngayon sa ABS-CBN News YouTube channel. Makakasama natin ngayon isang personalidad na dating malapit sa Marcos administration. Ngunit ngayon, isa na siyang kritiko at sinabing tatakbo siya upang maging totoong oposisyon. Kasama natin ngayon, Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat. Thank you for accepting our invitation. Thank you, Karen. Magandang araw at maraming salamat sa iyong pag-imbita sa akin ngayong araw. Attorney Vic Rodriguez, when you filed your candidacy, sinabi mo na ang candidacy mo... Okay. Mga kababayan, ito yung video natin, interview ito kay Attorney Vic Rodriguez ni Miss Karen Davila. So, ang ano natin dito, ang unang nalaman natin ay dati palang nasa administrasyon si Attorney Vic Rodriguez. In fact, may hinawakan ito yata noong mga unang taon ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Doon sa pamahalaan, may hinawakan siyang posisyon. Pero bigla-bigla ay natanggal siya at ngayon nga ay kumakandidato na siya at taga-suporta na siya ng nasa oposisyon. Kasi yung iba hindi pa nila matanggap na yung panig dito sa mga Duterte ay yun yung oposisyon. Kasi nga, bakit naman hindi oposisyon? Sila naman talaga yung totoong nasa oposisyon na nagpapakita ng pagkontra doon sa ginagawa ng administrasyon. Dito malalaman natin yung plataforma ni gobyerno ng butihing kumakandidato si Attorney Vic Rodriguez. Tingnan natin yung sagot niya dito. Ay endorsed by former President Duterte. Anong ibig sabihin nun? Nakausap ka ba niya? Anong pinangako niya? Walang pinangako si Pangulong Duterte kung hindi ay susuportahan ako at yung kakausapin niya yung kanyang mga supporters, yung kanyang core group at upang ako'y tulungan mga kampanya. And yes, may pag-uusap kami before the filing at mga 3-4 na beses kami nag-usap because initially sabi niya, Vic, tumakbo kang senador. Ako hindi ko hilig ito, Mr. President, mas magaling akong nasa likod, tutulong na lang ako. And I was expecting that he will be the one to run for senator and I will go all the way for him. Sabi ko, okay na ako, tutulong ako. But yun nga, nag-progress yung usapan and eventually, siya ay kumandidatong mayor ng Davao as we all know. So, okay, ang pagkandidato at pagtakbo ng isang abogado bilang mambabatas ay para sa akin maganda kasi syempre ang profesyon mo akma doon sa gusto mong trabaho kasi yung paggawa ng batas ay may mga technical na kailangan doon. Although yung mga hindi naman abogado, pwede naman nila malaman kasi pwede naman silang kumuha ng serbisyo ng mga abogado. Kaya lang iba pa rin kung ikaw mismo yung gagawa ng batas bilang abogado at ang trabaho mo ay isang mambabatas. Kaya mas madali at mapapadali yung trabaho kasi alam mo yung ginagawa mo. Hindi mo na kailangan ng technical na assistance ng isang lawyer. Parang mas mabilis yung gagawin mo.
ako ang tumugon doon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. That's why here I am now. Oo, pero ibig sabihin, si Pangulong Duterte ang nagbigay sa'yo ng idea na tumakbo kang senador? Not really idea, it's more of an encouragement from President Duterte for me to try and run for senator. And nag-uusap kami mga 4 na beses eh. At sabi ko lang sa kanya, pag-isipan ko, Mr. President. Sabi niya, sige, tama naman yan, huwag kang magmadali, pero huwag din masyadong matagal. Dahil kinakailangan kang mapakilala, dahil kilala ka naman, pero hindi bilang kandidato. Okay, Attorney Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. May libro ka nga ang nakalagay Kingmaker. Kapilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal? From Marcos, ngayon na kay Duterte ka na. Magandang tanong yan, Karen. I have always been Okay, Duterte. bago niya sagutin yan, umpisaan niya niyang sagutin, I have always been Duterte. Well, Kingmaker, ibig sabihin, nasa likod siya ng kampanya. Tumulong siya, siguro kasali siya sa nag-organize ng kasagsagan ng kampanya sa Halalan 2021 ba yun? So, 2022, ang pagkakaroon ng ganyang background, ibig sabihin alam mo din yung mga agenda, kasi hindi ka naman ilalagay sa ganyang trabaho kung hindi mo alam yung tunguhin at simulain ng partido. So malaking malaking bahagi ka at yung ginagampanan mo malaki doon sa political party kung saan ikaw ay gumagawa at nagtatrabaho. So pag sinabi naman nating political party, ito naman ay alam naman natin yung sistema political sa Pilipinas. Meron tayong tinatawag na multi-party system, no? So yung multi-party system, hindi tayo katulad ng China na one party, diba? Parang lang to, konting insight lang to. Yung China kasi People's Communist Party of China yata yun, no? Yung CCP, China's Communist Party, yung CCP, no? China's Communist Party. Sa US naman, two-party system, no? Yung Republican bilang isang political party at saka yung Democrats bilang isang political party. Pero tayo sa Pilipinas, kakaiba yung sa atin kasi mayroon tayong tinatawag na multi-party system. Diba? Mga iba't ibang partido politikal ng iba't ibang mga kandidato, at saka aside pa doon, dahil nga multi-party system tayo, mayroon tayong tinatawag na party list, no? Ang layunin naman ng party list ay para magkaroon ng boses yung mga marginalized sector. Well, continue tayo dito sa video. Konting lang yun, patalastas, parang lang. Marcos. And noong 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat mapaliwanag nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Okay. So, di naman pala siya dating humiwalay na kay Pangulo. Noong kampanya pa naman, doon na talaga siya. Kaya siguro, nung meron siyang mga hindi nagustuhan, kaya talagang tuluyan na siyang umalis sa administrasyon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff.
What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ES ay si former ESN Senator Ed Angara during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ikaw, hindi ko na kailangan yan. Bakit sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami ron sa Malacanang. At alam naman ng taong bayan who I'm referring to. At hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the President stand by you? Okay, so yan pala yung isang dahilan niya, no? Kasi ina-appoint siya bilang Presidential Chief of Staff bago mag-Executive Secretary, and then Presidential Chief of Staff. May mga gusto siyang tukuyin na personalidad dito sa Malacanang. Di natin alam kung sino-sino yan na umaastang Pangulo, gustong maging Pangulo, no? Well, yung nababasa at napapanood natin, at ako usually nakikita ko sa ibang mga political blogger ay si Representative Martin, yung kanilang pinupunto na kakandidato sa 2028 na presidential election. And then yung First Lady ay minsan inaakusahan or minsan inililink nila doon daw sa mga gumagawa ng desisyon, no? Kahit na siguro parang na-i-influence yung desisyon ng mahal na Pangulong Marcos. Yun siguro yung yung mga gustong iparating ni Attorney Vic Rodriguez dito sa video na to. Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa ron. And even before I assumed the position of Executive Secretary Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito at gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So, nandoon yung tiwala. Presidente na yan eh. Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. So, sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Huwag mo akong problemahin. Ayos ako. That is why, even in the commission on appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Hinihingi yung documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi, ba't wala kang dokumento? Hindi ako upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the President? Pwede namang nag-resign ka. So, ang sinasabi niya dito, gusto niya may tiwala sa kanya yung Pangulo. Kaya lang, kahit gusto siyang ilagay sa isang posisyon, parang ayaw niya, no? Sabi niya, okay na daw siya. Yun nga, yung sinabi niya na may mga umaasta daw na gustong maging Pangulo at yung mga umaasta na parang Pangulo, yun yung kanya lang nabanggit na dahilan. No? Tingnan natin kung bakit mo daw, inuulit-ulit ni Miss Karen yung tanong eh. Bakit daw siya naging kritiko ni Pangulong Marcos? Tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon eh. Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walked away from being the ES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba talaga yun? Meron, nasa libro ko. Because So meron siyang appointment bilang Presidential Chief of Staff, and then meron din sa kanyang pagiging Executive Secretary, pero tinanggihan niya, no? Klarado naman, sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, tinanggihan niya. Sabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun.
Kaharap nung pinirmahan niya, inabot niya sa akin si Naida Angping na ginawa kong PMS Secretary, si Anton Lagdameo kaharapan, at yung maraming PSG. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. At ready ako ipakita yan kahit sa Okay, so meron siyang claim at saka meron naman siyang evidence, no? So, okay lang naman magsalita kung may pinapakitang evidence. Ibig sabihin, pinangahawakan niya na talagang inappoint siya, pirmado pa ng Pangulong Marcos. Why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng sapagkat nakakaya ka rin. Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ang kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap, mukha ko yung nandoon, salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa nung taong ikinampanya ko ng mabuti at tinangkilik naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Hindi yung ganitong uri ng pamumuno ang aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have pag siya'y pinalat at tangkilikin gawing Pangulo. Yan ang katotohanan. Ngayon, tumatakbo kang senador, pero Okay, so yun yung ano dyan eh. Yun yung kanyang gustong i-point, no? Hindi niya nagustuhan yung outcome na inaakala siguro niya na ikinampanya niya na ganito yung karakter, no? Parang ganun lang naman siguro yung ibig sabihin ni Attorney Vic. Yung karakter na ipinakilala mo sa tao, parang hindi yata yun yung nangyari. Yun yung kanyang parang ganun. tatanong ng ilan, bakit namin iboboto si Attorney Vic Rodriguez gayong nung nasa gobyerno siya, nagkaroon ng ilang kontrobersya. Hindi natin kailangan isa-isahin at idetalye ngayon, but there was the sugar fiasco, issues with appointment, yung na-appoint mo sa Ports Authority, etc., etc. Ang tinasabi ng ilan, pumalpak nga siya doon, ba't ngayon senador pa? Kasi kasinungalingan yun. Wala akong palpak ka rin. Yung sugar fiasco, ako ang nagpahuli ng mga asukal. At dito sa programa mo, ang daming nanonood dito, kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko, yung sugar order number 3, ay sa iyong programa ka rin, exclusive mo ito, I will withdraw my candidacy for senator. Okay, so at yung appointments for sale hanggang mga kababayan, tatapusin na po natin yung ano natin video kasi mahaba na. Para masyado na kasing yan, masyado nang matagal sa pag-upload. Okay, so I hope na mayroon kayong kahit paano ay natutunan dito sa mga sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Meron tayong mga nalaman, mga insight, no? Hindi natin, unfortunately, hindi natin matatapos. Yung interview niya ay 21 minutes lang. Kaya lang, may mga side comments tayo. So, 20 minutes na rin yung video natin. Hindi na tayo pwedeng magtagal. Mga kababayan, huwag niyong kalimutang i-hit yung subscribe button, i-like at i-share yung video para sa mas marami pang video sa susunod na pagkakataon. Sige pa, hanggang dito po muna.